Tiniyak ng Senado na walang magiging delay sa kanilang pagtalakay sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Ito'y kahit nasunog ang isang bahagi ng Senado na nagdulot ng pansamantalang suspensyon ng sesyon. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, sa kabila ng sunog kahapon, balik sesyon na agad ang Senado bukas para talakayin ang panukalang pondo para sa 2026. Tumutulo na kisame at basang session hall ang inabot ng opisina ng Senado matapos ang naging sunog kahapon sa Legislative Technical Affairs Bureau sa ikatlong palapag ng Senate Building. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, wala namang naapektuhang mga dokumento kahit mga papel ng Blue Ribbon Committee. At paspasa na ang pagsasaayos ng session hall. Kaya lang, dahil dito, kinansela ang dapat sesyon ngayong araw na pag-uusapan sana ang amendments o pag-amyenda sa ilang items sa panukalang budget. Pero ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Committee on Finance, on track pa rin naman ang Senado sa pagtalakay ng panukalang budget. Bukas, kahit holiday, itutuloy nila ang period of amendments dahil masikip na raw ang schedule. Kung maunsyami na naman ang isang araw, talagang madedelay na ang Senado. Pinakiusapan ko na lang yung mga kasamahan natin na mag-session tayo bukas kahit na holiday. Kasi kung magsa-session tayo ng Wednesday for period of amendments yun, talagang madedelay yun. Ang target, isang araw lang ang amendments at sa December 3 o Miyerkules ay second reading na agad sa proposed budget. Sa December 9 naman ang third reading. Bibigyan naman ng 3 araw ang bicameral conference para sa December 29 ay mapirmahan na sana agad ng Pangulo ang panukalang pondo. Pero nangangamba si Gatchalian kung hindi man masusunod ang timeline, baka raw magkaroon ng reenacted budget ng 2025. Kaya sana magtulungan ang Kamara at Kongreso para masigurong mapapasa ang panukalang pondo bago matapos ang taon. Meron rin akong fear kasi nga if you look at the timeline, ang ratification December 17. So ibig sabihin mag-overtime sila para ma-enroll yung copy. No? If you look at the signing in Malacanang, December 29, no? So that's 2 days before the New Year's. No? So medyo tight siya, medyo tight. So everyone should really work overtime. Actually, even kahapon nagtrabaho kami para matapos yun. And then today magtatrabaho rin kami para matapos. Pumayag naman raw ang mababang kapulungan na sa ngayon ay 3 araw ang magiging BICAM. Sisiguraduhin naman nilang transparent ang proseso at makikita ng taong bayan kung bakit nadagdagan o nabawasan ng pondo sa ilang mga programa at departamento. Wala na ring alien o anumang insertions na makakasingit sa BICAM. I can assure the public na hindi na mauulit yung mga ghost project kasi meron ng mga technical description yan. Even yung mga, kung nasundan nyo doon sa budget debates, even yung national irrigation, even yung farm to market roads na dati puro lump sum, ngayon meron ng technical description. Gusto kong matanggal sa BICAM. Gusto natin ma-explain sa taong bayan kung ano yung justification ng changes in the Senate report and the House report. Gusto natin makita at ma-explain sa taong bayan bakit nagkaganon yung budget na inallocate. So yun ang mahalaga para parang hindi bulag at hindi naiintindihan ng taong bayan. Sabi naman ni Gatchalian, posibleng maging madugulang sa BICAM ay ang pinag-aaralan nilang pagdaragdag ng budget para sa rehabilitasyon ng mga dinaanan ng kalamidad na sa ilalim ng NDRRMC. Mayroon din ang mga tinapyas na budget sa DPWH at posible ring matalakay ang pagbabalik ng pondo ng Office of the Vice President mula sa orihinal na budget sa National Expenditure Program ng DBM. Pero pagsisiguro niya, wala ng alien items at insertions na mangyayari. Angelique, tuloy pa rin naman yung plano na i-livestream itong ang bicameral conference na posibleng isagawa sa December 11, 12 at 13. At kung ito ay matutuloy ay posibleng ang ratification ng panukalang budget ay mangyayari sa December 16 o 17 at inaasahan nga mapipirmahan ng Pangulo sa December 29. Angelique.
Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.